Advent wreath, yan po ang topic ko dito sa video na ito. Ano ang Advent wreath? Ano yung mga simbolismo niya? At paano natin maiintindihan yan? At ano yung dapat natin gawin na pinapaalala sa atin ng Advent wreath na dapat natin gawin? Unang-una na elemento na dapat natin maintindihan sa Advent wreath na yan ay yung wreath mismo. Mga kapatid, pag sinabing wreath, circle po siya. Tulad niyan, so it is a circle, okay? Ring. Ganyan po ang wreath. May mga nakikita kasi ako na Advent wreath nga siya, pero hindi naman siyang nagmumukhang wreath. Ang wreath po talaga, circular. Meron siyang round, ring na talaga siya. Bakit po? Because it is a symbol of eternity. Ang ring, ang wreath ay symbol of eternity. Kung sinabing eternity, it reminds us of the one and only eternal being who is God. So yung wreath na yan, yung ring na yan, yung circle na yan is a symbol of God who is eternal. Walang beginning, walang end. Sabi ni Jesus in Revelations 1:17, I am the Alpha and the Omega. In the Greek alphabet, ang Alpha, ang Omega, ang first and last na mga alphabet. Meaning to say, nung sinabi ni Jesus Christ yun, siya ay eternal. Wala siyang beginning, wala siyang end. So yun po yung pinapaalala sa atin ng wreath na yan. Kaya please mga kapatid, pag gagawa po kayo ng Advent wreath, dapat nagmumukha po siyang wreath. Because it is a symbol of Advent, it is not a decoration. Hindi po siya dekorasyon ng Christmas ang Advent wreath, kundi symbol po siya. Kung symbol, edi dapat klaro yung pagka-symbol niya. For example lang, mga kapatid, naglagay ka ng traffic lights, pero hindi naman klaro yung pinapaalala, edi nagiging source of kaguluhan tuloy. Hindi siya nag-i-instruct kung ano yung dapat mong gawin. Dapat ganun din po yung mga symbols natin in the Catholic Church. Dapat klaro siya at dapat alam natin yung symbolismo niya. Pangalawa po na elemento na makikita natin sa Advent wreath ay yung material po ng wreath. Ang material ng wreath usually at dapat sana it is composed of evergreen leaves. So yan po, ito po ay evergreen leaves siya. Ano ang evergreen? Ang evergreen leaf, it is a leaf, dahon po siya na tumatagal yung pagkapresko niya. Tulad niyan, it is an example of an evergreen leaf. Yan po ay cypress leaf na ginawa ng mga madre dito sa Santa Catalina. Kaya tatagal po siya all throughout the season of Advent. 1 month siya, pero preskong-presko kahit ilang araw na andyan. Bakit po? Dahil second na pinapaalala sa atin ng Advent wreath is eternal life. John 3:16, For God so loved the world that He sent His only begotten Son, so that whoever will believe in Him may not perish, but may have eternal life. So, yung evergreen leaf na yan is a symbol also of eternal life. Yun po yung gustong ibigay sa atin ng Diyos, kaya siya po ay nagkatawang tao. So, si God na eternal, walang beginning, walang end, ginustong maging temporal, may beginning, may end, para tayo na temporal, tayo na may death, ay magkakaroon ng pag-asa na matulad kay God na merong eternal life. So yun po yung pinapalala sa atin ng ring na yan, Advent wreath na yan, at kung bakit dapat evergreen leaves ang kanyang material. It reminds us na si God gusto talagang ibigay sa atin, i-share sa atin yung kanyang eternal life. Sabi nga ni St. Augustine, God who is eternal became temporal like us so that tayo na temporal ay magkaroon ng eternal life tulad ni God. So yan po yung magandang pinapaalala sa atin ng Advent wreath na yan. Ang Advent wreath po ay ganyan, may 4 na kandila. Ang kandila po is a symbol of Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus Christ in John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have eternal life. So, mga kapatid, ang kandila na makikita natin sa Advent wreath ay meron ding simbolismo. Alam natin na yung unang kandila, yan po,
is a candle of hope. Pangalawa, peace. Pangatlo, joy. Pang-apat, love. Ang ibig pong sabihin yan, Jesus is the light of the world, kaya pag tinanggap mo siya, pumunta siya dito sa mundo, tapos pag tinanggap mo siya, meron kang peace, hope, joy, love. Ibig sabihin, hindi ka maglalakad sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa, kadiliman ng kawalan ng peace, kapayapaan, kadiliman ng kawalan ng joy, kadiliman ng kawalan ng pagmamahal pag hindi mo tinanggap si Jesus. Yun po yung pinapaalala sa atin ng mga kandila na yan, na si Jesus ang ating ilaw sa mundo, kaya pag tinanggap natin siya, meron tayong peace, meron tayong hope, meron tayong joy, meron tayong love. Ganun po yung mga simbolismo na makikita natin sa Advent wreath. Kaya mga kapatid, sana po kung ano man yung pinapaalala sa atin ng Advent wreath, sana gawin po natin. Tanggapin natin si Jesus. Siya po yung magbibigay sa atin ng ilaw. Siya po yung hope natin, peace natin, joy natin, love natin. Kaya, para matanggap natin siya, tulad ng pinapaalala sa atin during the season of Advent, sana mag-prepare, maghanda para sa kanyang pagdating. Sana po may natutunan kayo. God bless po. At please mag-comment, mag-like, at i-share po ninyo ang mga videos ko, kasi yung mga videos ko, I hope and I pray, ay makakatulong sana sa mga kapatid natin na Katoliko. Once again, God bless po at salamat.